The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga mahal naming mga taga-subaybay sa ating palatuntunan sa segment na ito na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong buwan na ng taon. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ng sandaigdigan ng panibagong taon 2025 at ngayon ay mabilis na nandun na sa huling bahagi ng sangkapat o last portion na ng quarter. At iniimbitahan namin kayong muli dito po sa ating talakayan sa pamamagitan ng inyong pagsama, pagpapadala ng inyong mga mensahe via our text lines at maging dun sa ating mga social media pages. Pero bago yan, ibig natin i-announce yung iba pa na pagpo-program natin na mapapanood sa iba't ibang platforms. Una, dito sa Himpilang 1242 DWBL. Ang Blessed Day po natin na program is every Monday to Friday, 7:30 to 8 in the morning. At yan po ay nauuna. Meron pong unang pagtatanghal niya sa pamamagitan ng ating social media pages from 8 to 8 o from 6 to 6:30 in the morning. Ang sagot ng Biblia every Sunday po yan, 4 to 5. Samantala sa 95.1 Kiss FM naman, The Coin, every Sundays po yan, 7 to 7:30. Likhawit, Sundays din po yan, immediately after, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, yan po yung ating flagship program, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Ang Full Life naman, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. At ang segment na ito, ang sagot ng Biblia, every Saturday, 7 to 8 in the evening. Ang mga numero, pwede nyo pong padalhan ng inyong mga katanungan ay ang mga sumusunod. So mga nakasubaybay sa atin sa social media, yan po ay naka-present sa ating pong nasabing pages. 0927-140-3782. 0927-140-3782. 0909-555-5009. 0909-555-5009. 0991-419-2027. 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Na-mention ko po yung ating mga Facebook pages. Ito po yan. MHC Media, yan po ating meta o Facebook page. Yung ikalawa, ang Kabanal-Banalan Facebook account. Sa YouTube or YouTube naman, The Most Holy Church, yan pong ating YouTube channel. Ang punong tanggapan po ng iglesia o ang Kabanal-Banalang Iglesia ay ito pong ating address, number 688 Habago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Yes, we are duly registered with the Securities and Exchange Commission and we trace our roots dun sa church na itinatag ni Cristo nung panahon niya at dito sa Pilipinas sa bisa ng propesiya. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod nito ang anchor nitong ating palatuntunan, isa pong bishop sa iglesia, kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po at maraming salamat din po sa inyo mga giliw na taga-subaybay. Ang pagkakataon para mapaglingkuran kayo ay ipinagkakalob nyo po sa amin. Siyempre sa Diyos, unang-una tayo nagpapasalamat dahil ipinahihintulot din niyang maging magkakasama tayo sa pagsubaybay sa pagtataguyod ng programang ito. Pasimulan po natin. Sige po. Na-mention ko na po kanina, this is Marso na po tayo.
may mga nagtatanong po sa atin yung pong taunang pag-alaala sa mga naging sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tanong po ng ating kaibigan, mayroon po bang Kwaresma sa Biblia? Meron bang Kwaresma sa Biblia? Yung Kwaresma, kapatid na Gabriel, yun binubuo ng 40 days. Opo. Ito ay isang salitang Kastilas. Kung hindi po pinagkakamali, inadapt po yan sa ating wika na ang spelling ay nagsisimula na sa letter K, U o KW, Kwaresma sa bigkas na nating mga Pilipino. Opo. Pero originally sa wikang Kastila ay Kwaresma refers to the word in English 40 o 40 days. Ito ang ginagawa ng ating mga kaibigang mananampalatayaan niya na kung saan starting yung araw ng mga abo, yung Ash Wednesday, doon nagsisimula yung pagbilang ng 40 days patungo doon sa Good Friday, lalong-lalo na po sa pinaka-importanting anyang araw ng Kristyanismo, ito pong tinatawag na Pasko ng Pagkabuhay. Pero balik po tayo doon. Opo, kapatid. Inaalaala anya nila ang mga sakripisyo ng Panginoon sa buong 40 days na yon. Ang 40 days para sa kabatiran po ng ating mga kaibigan, hindi ho kasama sa pagbilang. Minsan ho kasi nag-iisip, parang labis yata sa 40 patungo dun sa araw nung Pasko ng Pagkabuhay. Opo. Kasi dun sa paggunita na yan na 40, hindi kasama sa pagbilang yung mga Friday. Kasi days of sacrifice po yan, days of reflection. Para sa kaalaman ng ating mga kaibigan, ang Friday po kasi yan ay regular. It's a regular day of sacrifice. Kaya hindi siya sinasama sa pagbilang ng mga mananampalataya tungkol dito. At yung ganung diwa, kung bakit po may tinawag na Kwaresma, hindi po nasusulat sa Biblia. Yan po ay sariling pakahulugan, sariling mga gawa na itinataguyod ng mga nagtataguyod niyan. Pero kung sa Biblia, wala pong ganyang pahayag na sa loob ng 40 araw ay gawin ang pamamanata o dili kaya ay pagsasakripisyo sa pag-alaala sa ating Panginoon. Kaya sa kabanal-banalang iglesia, hindi po ginagawa ang ganyang bagay dahil hindi nga po nakasulat sa Biblia. At ang kadahilanan po kung bakit yan hindi ginagawa sa kabanal-banalang iglesia, sinabi po ni Apostol Pablo ang kadahilanan. Narito po, sabi niya sa mga kapatid sa Korinto 4 at 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. Yan ang bilin ni Apostol Pablo. Pagka nasusulat, gawin natin. Pero pag hindi nasusulat, huwag nating gagawin kasi hindi tayo dapat na nararapat humigit sa kung ano yung nakasulat. Opo. At ang katwiran nga po ng iba dyan, kapatid na Yushel, kung ang nasusulat, yung Biblia mismo, meron kasing timbang yan na dapat daw kilalanin. Ang tawag po nila dyan ay sagradong tradisyon o sacred tradition. Ang ibig sabihin nga, pantay daw ang timbang yan. Dapat kung ano yung nasa Biblia, bukod pa na nasa Biblia, kung ito'y sacred tradition, yun daw po dapat ginagampanan. Pero contrary mismo sa sinasabi ni Apostol Pablo. Huwag hihigit sa nasusulat. So, ang sole authority na dapat nagampanan nating mga Kristiyano, yung nakasulat, hindi po batay sa tradisyon. Kasi pagka po tradisyon at wala naman sa Biblia, hindi po ipinahihintulot yun na gawin para maging gawa na nakalulugod sa Diyos. Kaya hindi naman ang ibig sabihin yan, hindi natin dapat na alalahanin ang mga hirap at sakripisyo ng ating Panginoon. Sa halip, ang pag-alaala sa hirap
at sa mga sakripisyo ng Panginoon, iniuutos po na ating gawin, Opo. na alalahanin. Pero hindi po sa loob ng 40 araw, kundi sa isang paraan na itinuturo at mababasa po Ayan. sa Biblia. Ito po ang espesipikong pagbibilin. Unang Korinto 11:23 hanggang 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Yan. Maliwanag naman, ginawa ng mga apostol ang katwiran na sinasabi po nila, kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, na gawin ninyo ito, may ipinagagawa sa kanila, na ang paggawa noon ay para sa pag-alaala sa Panginoon. So, hindi po sinabi dito na may specificong panahon at mga tradisyon, mga gawain. Although, ating inuulit-ulit na sinasabi, ginagalang natin yan kung minamarapat nila na sa ganung paraan, gawin ang pag-alaala sa ating Panginoong Hesus. Merong nakapaloob sa 40 araw ng pagtitika o refleksyon. Ang nasa Biblia espesipiko, alalahanin, utos talaga. Alalahanin siya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong pagtitipon ng mga Kristiyano. Ang tawag po dito Paskwa. Opo. Na kumakain ng tinapay na walang lebadura at katas ng ubas bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yun po ang paraan ng itinuturong pag-alaala sa Panginoong Kristo Jesus. Hindi po yung paglalagay ng abo. Meron nakita. Yun nga, simula ko yun. Sulat ng pentel-pen sa noo. Yun nasa YouTube. Ibang reliyon daw yun, hindi daw sila Catholics. Opo. Minarkahan talaga, literal na pagmamarka ng gamit. Nakitang-kita pa yung pangalan ng marker, pentel. Medyo natatawa tayo ng konti, pero talaga aktual na nangyayari na minamarkahan ng kanilang mga noo. So, hindi po yun ang iniuutos. Ang iniuutos po ay yung ginawa ng Panginoon nung siya'y kasama pa ng mga apostol, ipinagpatuloy ng mga apostol kahit ang Panginoong Kristo Jesus ay nandun na sa langit dahil maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, ibinilin ito na gawin sa pag-alaala sa Panginoong Kristo Jesus. Kaya yan po itinataguyod sa kabanal-banalang iglesia. Hindi lamang po tinapay ang kinakain ng kapatirang nagkakatipon, kundi kalaki po ang pag-inom ng katas ng ubas bilang simbolo ng dugo. Kasi pagka tinapay lang, kulang. Hindi pa rin nakatutugon sa utos na pag-alaala. Hindi rin naman maaaring katas ng ubas lang. Kaya kumpleto po yan na isinasakatuparan. So yung mga detalye, halimbawa, yung mention na rin natin ng tungkol sa paglalagay ng abo, nakasulat naman talaga sa Biblia yung dapat alalahanin natin, galing tayo sa alabok, balik tayo sa alabok. Pero yung alalahanin yan sa pamamagitan ng paglalagay ng marka sa ating mga noo, wala ho nakasulat yan. Opo. Yung paglalagay ng o pagdadala ng krus, pagkakaroon ng pagpepenitensya, pwede natin talakayin sa ibang araw. Lamang sa pagkakatong ito, yan ang klarong turo ng Biblia, no po, kapatid na Yusel. Kaya sa Biblia, ulitin po namin, hindi po itinuturo yung mga sinasabi at yung itinataguyod na Kwaresma. Maging ang mga doon po ay nakapaloob. Sa halip, ay gaya ng ating narinig, yung Paskwa po ang sinasabing paraan ng tamang pag-alaala sa Panginoong Kristo Jesus. So, kinukumusta po natin ang lahat ng mga kapatid natin dyan sa Samar, sa Palawan. Opo. Nakababalita po tayo, kinukumusta po tayo.
Especially kayo, kapatid na Yushel. Opo. Kumusta po kayo lahat dyan? Diyan sa Davao, Cebu, sa Cagayan de Oro. Mimaropa. Binabati po namin kayo. Opo. Kahit dyan sa Bacolod, Iloilo, Capiz. Kay Engineer Marukot, dyan sa Capiz. Pagpalain po kayo mga kapatid at ang pag-unlad ng iglesia ay mararanasan natin hanggang dyan po sa mga lugar na yan. Kapatid na Yushel, meron po bang maliit at malaking kasalanan sa Biblia? Yung malaki, mababasa talaga natin sa Biblia. Pero yung maliit, wala akong nababasang maliit na kasalanan sa Biblia. Tingnan natin ang nakasulat. Narito po sa Exodo 32 at 31. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Yan. Yan ang nakasulat. Malaking kasalanan. Maliit na kasalanan, wala po akong nabasa pang ganun. Malaking kasalanan po meron. At alam po ninyo yung malaking kasalanan. Yan yung hanggang ngayon ginagawa ng marami. Gumagawa ng mga Diyos. Sa makatwid, Diyos-Diyusan. Noon po, ginto pa. Yung ginagawang Diyos-Diyusan. Ngayon, mga bato na lang. Kahoy. Mga kahoy. Pero dati, ginto pa yan. Yung paggawa po ng mga yan ang malaking kasalanan. So, yun ang nakasulat, Hindi masusukat ng timbangan o kaya ng panukat na ruler, medida. Basta't nauuri na grave, ika nga sa wikang English, grave sin, mabigat na kasalanan. Nauuring gayon, ang tawag nga po, isa sa mga mabibigat na kasalanan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Opo. Paggawa pa lang. Kahit hindi pa sinasamba. So, mag-ingat kung sakali. Yung mga kasalanan siguro hindi nauuring malaki, pero kasalanan pa rin. Opo. Pero ang pinaka dapat ingatan natin, yung mahulog tayo sa katampalasan ng tayo naliligaw sa pagsamba sa ibang Diyos. Kasunod po ganito ang katanungan, kapatid na Yushel. Hinggil po sa church o sa iglesia. Ano po ang layunin ng Panginoon sa pagtatayo ng church o ng iglesia? Yan. Unang-una, mabuti naman at napansin ng ating kaibigan na talagang ang Panginoong Kristo Jesus ay nagtayo ng church o ng iglesia. Kasi may mga tao na parang hindi ito nabibigyang pansin o hindi tinatanggap sa kanilang kalooban na talagang ang Panginoon ay nagtayo ng kanyang iglesia. Ngayon, ang tanong ng ating kaibigan, ano ang layunin? Napakahalaga po ng layunin at yan ay naunawaan ng mga unang lingkod ng Diyos. Basahin natin. Narito po sa Amplified Version ng Biblia. John 11:52. And not only for the nation, but also for the purpose of uniting into one body the children of God who have been scattered far and wide. Sa ating wika, hindi lamang para sa bansa, kundi sa dahilan, purpose. Ang dahilang pagkaisahin sa isang katawan ang lahat ng mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Uniting. Pagkaisahin o kaya tipunin sa isang katawan. So, ibig sabihin po, dito maliwanag na maintindihan natin, hindi po ito para sa isang bansa, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nangangalat, ang gusto niya maging magkakasama. At para mangyari yung kanyang hangarin na matipon, magkasama-sama ang lahat ng mga anak ng Diyos, nasa ang panig man ng mundo, itinatagpo niya ang kanyang iglesia. Dahil yun pong tinutukoy na one body. Hindi po marami yung itinayo niya, isa lang. One body, yun po yung tinutukoy na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus na iglesia, isang katawan. At kung alin yung tinutukoy na one body na isang katawan nga, yun po ang iglesia ayon
kay Apostol Pablo. Basahin natin. Colosas 1:24, Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman. Dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na siyang iglesia. Yung iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus, yun ang ipinakikilala ni Apostol Pablo na katawan ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi yung napako sa krus. Katawang espiritual. Ang bumubuo dito ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mananampalataya. Kaya pagka po tayo ay napatipon, pumayag na maging kasama sa mga tinitipon ng Diyos sa church o sa iglesia na kanyang itinayo, tayo po'y nagiging bahagi ng kanyang katawan. Kaya dito makikita natin, hindi po makatutugon ang sinumang tao sa tawag ng Diyos, sa pagtitipon na ginagawa ng Diyos hanggat ang nasa isip o nasa puso niya, hindi mahalaga ang iglesia o hindi kailangan ng iglesia. Kasi po, para tayo ay makatugon sa pagtitipong nais ng Panginoon, kailangang pumayag tayong magkasama-sama sa isang church o sa isang iglesia na ang iglesyang yaon ay ang itinayo ng Panginoong Kristo Jesus ayon kay Apostol Pablo. Opo. So, kung babalikan natin, no? So, yung sa wika English na purpose, dahilan. Uniting, organizing. Ino-organize niya, gathering. Opo. Kasi nga, nasa pangangalat. Sa halip na magkanya-kanya, kinakailangang ma-organize sila, mag-gather sila, matipon sa isa. So, para hindi magkaiba-iba ng kanilang pananaw. Opo. Syempre, pagka ang tao, mga tao, kapiling ang ibang tao na iba ang beliefs, may influensyahan siya nito. May influensyahan siya, mamamanipula siya ng mga paniniwala na iba para hindi magkagayon at magkaisa nga sa isang paniniwala. Pinagsama niya sa isang katawan ng linawin ito ni Apostol Pablo. Ang tawag po dito ay iglesia. Opo, kaya hindi pwedeng sabihin hindi kailangan ng iglesia, hindi mahalaga ang iglesia, hindi totoo na kailangan pang maging bahagi ng iglesia. Ang sino man, hindi po naayon sa Biblia. At alam po ninyo kung alin itong sinasabi at ipinakikilala ni Apostol Pablo na iglesia na doon po nais ng Diyos tipunin ng lahat ng kanyang mga anak. Sinabi rin po niya ang pangalan. Basahin natin. Ito po, unang Tesalonica 2:14, sa saling ang bagong ang Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan. Kahit noon po, sa panahon ng mga apostol, merong mga Hudyo, merong mga taga-Tesalonica, hindi na Hudyo ito. Di ba? Nasa ibang lugar na ito. Magkagayon man, mapapansin po natin, meron silang isang church, isang iglesia na doon sila nagsama-sama. Opo. Ito yung nung una, kinamumuhian ni Apostol Pablo. Nang inuusig niya to. Opo. Pero dumating yung time, malinaw na sinabi niya na talagang ginawa nila kung ano yung nararapat. Sila, nagsama-sama tulad ng mga nasa Judea na noon na inuusig ni Apostol Pablo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya yun yung ipinakikilalang iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus sa Judea, sa dako ng Jerusalem, at doon po tinitipo noon pa. Maging si Apostol Pablo, diyan naging apostol. Maging ang iba pang mga apostol, diyan naging apostol. At sila ang naging kasangkapan para matipon ng lahat ng mga unang Kristiyano sa panahong yaon. Kitang-kita niyo naman kung gaano sila naging organisado. No? Opo. Magkakaiba yung dako, pero they belong to one church. Isang katawan lang. Opo. Kaya sinasabi niya, united tayo, magkakasama tayo. Dito, sa tawag na ito, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya yung iglesyang yan, palibasa, sinasampalatayan na natin, hindi
tao ang nagtayo, hindi tao ang may-ari. Kung ipakilala po natin yan, hindi basta iglesia, kundi kabanal-banalang iglesia. Ang dahilan, mababasa rin natin sa Biblia. 27-28 ng Levitico. Gayon may walang bagay na itinalaga na itatalaga nino man sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari ay may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Yan. Napakalinaw po naman. Ang sa Panginoon, itinalaga sa Panginoon. Ang iglesia po itinalaga na dito tipunin ang lahat ng kanyang mga lingkod. Kaya ito'y itinalaga. At dahil sa, sabi ng Biblia, ang anumang itinalaga, kabanal-banalan. Kaya ito pong iglesyang ito, ipinakikilala namin sa inyo na kabanal-banalan. Parang isang tao dito sa mundo, naging presidente. Pag ipinakilala mo na yung taong yon, dahil siya presidente, kasama na yung pagiging presidente sa pagpapakilala. Presidente George Quirino. Di ba? Lapit-lapit ng President Quirino yan. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, kasama yon. Bakit ay presidente? Kung hindi presidente, hindi gayon ang magiging pagpapakilala. Kung hindi sa Diyos, itong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po ipakikilalang kabanal-banalan. Kaya diyan, mapapansin po ninyo, bakit namin sinasabing kabanal-banalan ito? Hindi po kasi ito sa tao. Sumasampalataya po kami, tulad ng mga apostol, sa Diyos ito. Kaya hindi po kami nangingimi na sabihin sa inyo, ito'y kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi nyo pwedeng ibukod yun. Opo. Nakakapit ho yun, mga kaibigan. Nakakapit, katambal ng pagiging sa Diyos. Opo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tawag po dyan ay kabanal-banalan. Kaya itong iglesyang itinatag ni Kristo for the purpose of uniting, gathering the children of God. Ang layuning na tipunin niya sa isa. Ang tawag po dito ay Most Holy Church of God in Christ Jesus, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tanong una, alam natin, through biblical history, hindi naman agad-agad ganun nakilala. Pero kinalaunan, klaro sa mga apostol ng kanilang iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang inyong nasusubaybayan, ang tawag po dito sa church o sa organisasyon, ito'y kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nabanggit ko kanina, we trace our roots. Ang pinag-ugatan po nito ay ang tinatag ni Kristo mismo sa dako ng Judea. Ang continuance po nito ay nasa mga huling panahon dito sa Pilipinas, sa bisa ng hula o propesiya. Sa ibang araw, pwede nating talakayin uli yan. Importante, malaman natin ang purpose ng pagkakatayo ng iglesia para tipunin ang lahat ng mga anak ng Diyos. At sana masampalatayanan po ninyo yan, mga giliw na taga-subaybay. Karoon lamang po tayo ng short break. Ito po yung isa pang awitin ni Brother Ezem, si kapatid na Ezekiel Altabano ng Agape Choir. So nung nakaraan, nawit niya Your Safe Space. Ngayon naman, aawitin po niya Through the Journey. Through the Journey. Yan po ang kanya awitin. Pakinggan po natin si Brother Ezem, kapatid na Ezekiel Altabano. Life is a journey, but God designed this journey. He put hurdles, challenges to prove our worth, to prove that there's holiness inside of us. It's not going to be easy because we may encounter challenges through our journey, but He was there. He will always be there to guide us, to make our journey peaceful, to make our hearts ready for any challenges we may face. Now, if you think that you're not ready, if you think that you are afraid to step forward in doing this journey, think of this. There's always a Most High God, a powerful being up there, looking at you from above, staying with you,
through the journey. Have no fear. Stand up and dry your tears. The road to His promise may be winding and long, and through the journey He will make you strong. Faith, just believe. Look up and see no fear. The way to His promise is to follow His words, and in this journey the Lord will guide you until you reach the end. And He's not blind to see all the steps you make. In fact, He lifts you up for every fall that you take. God will never, ever forsake His faithfulness, His love and grace, and His promise will never fail. Have hope, have no fear. Stand up and dry your tears. The road to His promise may be winding and long, and through the journey He will make you strong. Have faith, just believe. Look up and see no fear. The way to His promise is to follow His words, and in this journey the Lord will guide you until you reach the end. And He's not blind to see all the steps you make. In fact, He lifts you up for every fall that you take. God will never, ever forsake His faithfulness, His love and grace, and His promise will never fail. From above, He will lead the way through the storm. He will keep you safe, further and further, higher and higher. And He is not blind to see all the steps you make. In fact, He lifts you up for every fall that you take. God will never, ever forsake
His love and grace, and His promise will never fade. And His promise through the journey will never fade. Thank you. Ang ating isa sa mga operatic singers sa church. Talagang hawig ng konti sa boses niyo. Lamang tayo ng konting paligo. Isang paligo. Di ba? Ito. Tungkol sa prayer. Paano po ba ang tama o wastong pananalangin sa Diyos? Siyempre, panalangin, medyo subjective yan sa iba't ibang mga relihiyon. Ito, kung tatanungin, ano ba, kapatid na usual, biblically speaking, ang wastong paraan ng pananalangin? Unang-una, ibinili ng Panginoon sa kanyang mga pagtuturo. Basahin natin sa Biblia. San Mateo 6:5, narito po. At pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Ayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yan. Maliwanag yan. Ang unang-una na tamang pananalangin, dapat tapat ang puso, hindi paimbabaw. Yung iba, sabi ng Panginoon, pumupunta sa mga gawang pananalangin, tumatayo para makita sila ng mga tao na sila nagbabanal, nananalangin. Huwag ganon. Hindi naman ibig sabihin, pagka nananalangin, bawal yung nakatayo. Opo. Kasi merong hindi na talaga makaluhod pero pwede pang tumayo. Opo. Hindi naman masama yun. Hindi naman ibig sabihin, hindi na pwedeng manalangin ng nakaupo. Di ba? Si Haring Ezekias nga nakahiga Opo. Kasi may sakit. Hindi bawal yun. So, ang bawal, nakatayo ka man, nakaupo ka, nakaluhod ka, o kahit nakahiga, kung hindi mo na kayang lumuhod, pwede naman yun. Basta tapat sa puso ang pananalangin at hindi tayo nagpapaimbabaw. So, ang unang-unang bilin, pag mananalangin tayo, huwag maging paimbabaw. Paano kung paimbabaw yun nga? Hindi nga bawal yung nakatayo. Opo. Yung nandun ka sa likuang daan, ibig sabihin, daanan talaga ng tao doon. Oo. Para mapansin ka. Hindi naman ibig sabihin nga bawal doon. Iiwas ako para hindi masabi paimbabaw. Nasa sa loob mo yun, nasa kalooban mo yun, kapatid. Kung kailan ka talaga inaabutan, gusto mo manalangin, ang intention mo ikausapin talagang Diyos. Hindi para magpakitang tao, paimbabaw. Tulad ng iba, ito, alam natin, election season ngayon. May mga, alam natin, kung para masabing sila ay maka-Diyos, nag-a-announce, pupunta ako dyan sa bahay dalanginan. Lulud ako, mananalangin. Naka-ready yung lights and camera. Action. Kinukunan ng larawan ang kanyang facial expression ng pananalangin. Kung tapat sa puso, yung pananalangin okay lang. Okay lang. Hindi natin siya hinahatulan kung talagang tapat sa puso. Kaya lang, nakikita natin yung touch ng medyo, alam natin, hindi sincero sa isang pagtingin. Kung talagang sincero, mababalita na lang nila na nananalangin ka, nag-beg off ka, na sinabihan mo media, I want to have a moment of silence, a moment of prayer, no cameras, no lights, ako lang. Mga ganon. Diba? Yun ang masasabi natin, mahuuri, na ayon sa Biblia, wastong pananalangin. Meron pa na pagka mananalangin may isa pang paraan na sinasabi. Kasunod sa 6, datapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim, ay gagantihan ka. Yan.
Maliwanag yan. Pumasok ka sa iyong silid. Merong nagtanong sa atin dito, paano po yung bahay namin? Wala namang silid. Di ba? Meron namang silid, wala namang pinto. Nakasulat dyan, pumasok ka sa silid, isarado yung pinto. Paano kung walang pinto? Hindi po literal yan, mga giliw na taga-subaybay. Ang talagang ibig sabihin yan, yung tinutukoy dyan na silid, na dapat pumasok tayo doon, yung nabanggit din naman sa bandang dulo, yung walang nakakakita, nasa lihim. Ibig sabihin, ang tinutukoy talaga doon, yung ating kalooban. Opo. Kaya sa pamamagitan ng pagpikit ng mata. Kasi pag pinikit nyo yung mata nyo, ina-isolate nyo yung consciousness nyo sa paligid nyo. Ika nga, literally, pag pumasok ka sa silid, sinarado mong pinto, pininid mo yung pinto, ina-isolate mo sarili mo, nakikipag-usap ka sa Diyos sa lihim. Pag naipikit mo mata mo, ibig sabihin, hindi ka nagagambala ng paligid mo, kausap mo ang Diyos sa lihim. Ika nga, kayong dalawa lang nag-uusap. Yun yung panalangin na sinasabi. Pumapasok sa silid at ipinipinid ang pinto. Ipinipikit po ang mga mata. Walang ibang kaugnayan ka, kundi ang Diyos lang. Opo. Siya lang ang kausap mo, nakapokus. Meron pang bawal na pagka tayo mananalangin. Tuloy lang natin. At sa pananalangin ninyo ay huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasarita ay didinggin sila. Yan. Huwag pa ulit-ulit. Na gaya ng mga hintil. Ibig sabihin, yung mga nananalangin na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, yung panalangin paulit-ulit. Diba? Yung 10 ganito, 5 ganito. Yung eksaktong panalangin mismo na dinumero, dekahon. Hindi naman paulit-ulit. Halimbawa, may hiniling ka ngayon, babanggitin mo kinabukas yung hiling na yon. Hindi paulit-ulit yung tinutukoy doon. Ang ulit-ulit, yung letra por letra na. Yun yung tinutukoy na paulit-ulit. Na ginagawa ng mga hintil. Na, for the record, ginagawa talaga nila. Literally, up to the minutest, pinakamaliit na detalye ng scripted na panalangin, yun ang inuulit nila. Yun yung sinasabi dito. Huwag niyong gagawin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Huwag nating gagawin yun. Kaya pagka mananalangin tayo, sabi ni Apostol Pablo, ano ang ating sasabihin? Basahin natin sa Biblia. Hindi pala pwede yung paulit-ulit. Tingnan natin. Sa 8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Yan. Sa Pilipos 4 at 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan. Ang dapat nating sabihin, hindi yung kung ano lang yung ipinakabisado sa atin dahil akala natin yun ang panalangin na ulit-ulit nating sasabihin. Kailangan po, masabi natin, ano ba talaga kailangan natin? Ano talagang gusto nating sabihin sa Diyos? Ilapit sa Kanya, yun ang ating sabihin. At sumampalataya tayo, kung hindi tayo nag-aalinlangan sa Diyos, didinggin ng Diyos ang ating panalangin. Ano lang ang bilin? Huwag paimbabaw. Kailangan talagang nakalapat ang ating puso sa pananalangin sa ating Panginoon. Hindi kailangan nagawin natin ng katulad ng ginagawa ng iba na minimemorya ang mga salita para manalangin. At may sinusundang bilang ng pananalangin. Kaya nga nangangailangan ng paalalang nasasalat, halimbawa. Para kung nakakailang panalangin na. Kasi yun yung kailangan gawin nung mga nasa hintil nga. Some beliefs, yun ang ginagawa po nila. They need some reminders, tools, para mabilang kung ilang ulit na nilang nauusal ang isang panalangin. So, salamat po. Sana po hindi naman sumugat ito ng inyong kalooban
Kung sumugat man, sana maging paraan para makita natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Kasunod po katanungan, kapatid na Yushel, sino po ang tinutukoy sa Mateo 4:10 na sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka? Yan. Ibasahin natin para po malaman natin. Mismo ang talata 4:10. Nang magkagi sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Yan. Ang nagsasalita dyan, ang Panginoon. Kasi nung panahong yan, alam naman natin, tinutokso siya ng dyablo. Ang gusto ng dyablo, ni Satanas, ang Panginoon sumamba sa kanya. Kaya sabi ng Panginoong Kristo Jesus, nasusulat. Noon pa nakasulat na sa Biblia, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Ibig sabihin ng salitang, sa Panginoon mong Diyos, sa Panginoon mo na Diyos, doon ka sasamba. Hindi pwedeng isambahin mo yung hindi naman Diyos. Kaya hindi sinamba ng Panginoon si Satanas kasi unang-una, hindi naman siya Diyos. At hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Ang nakasulat, sa Panginoon mo na Diyos, sasamba ka. Siya lang ang iyong paglilingkuran. Ang tanong, sino tinutukoy ng Panginoon dyan? Basahin natin ng kasunod na talata. 11. Nang magkagay, iniwan siya ng dyablo. Nabigo, no? At narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Yan. Yun ang tinutukoy. Hindi man sinabi ng Panginoon na ako yon, ay bumaba yung anghel ng Panginoon. Ano ba ginagawa ng anghel? Mula sa langit, talagang sinasamba ang Diyos. At kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba, sa pagdating ng anghel, ang Panginoong Kristo Jesus, ang siyang sinamba at pinaglingkuran. Kaya malinaw. Hindi man natin nabasa kung sino, marahil maintindihan natin ang tinutukoy dahil walang ibang sinamba at pinaglingkuran ng mga anghel kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lang ang iyong paglilingkuran. Sino pinaglingkuran ng mga anghel? Ang Panginoong Kristo Jesus. Sa makatwid, siya yung Panginoong Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Walang sino man. So, klaro po yun, mga kaibigan. Walang pagtatalo ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay siya mismo na Diyos. Opo. At tungkol dyan, kapatid na Yushel, ito ho kasi yung notion o doktrina ng mga Trinitarians. Sino po ba ang Espiritu Santo? So, para sa kanila, may magkakaiba yung Diyos sila. Sino nga ba? O Diyos ho ba ang Espiritu Santo? Opo. Basahin natin sa Biblia. 4:24 ng San Juan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan Kaya sinamba ang Panginoong Kristo Jesus kasi nga siya yung Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, bakit baka gusto nyong itanong, hindi ba ang Panginoong Kristo Jesus, nung pumarito, nakikita, may laman, may buto. Tama po, may laman, may buto. Parang tayong mga tao. Meron tayong Espiritu, may laman, may buto. Ang Panginoong Diyos, Espiritu, nung pumarito, may laman, may buto. Yun. Pero, ano ba siya sa pasimula? Nang pasimula pa, bago pa magkaroon ng mundo, Diyos na po siya na Espiritu. Yun ang talagang nature niya. Nature niya. At yun nasusulat sa Biblia. Kahit nung siya pumarito, Diyos pa rin siya kahit nagkaroon siya ng laman. Sa Colosas 1:9, basahin natin. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Yan. Ang Diyos talaga, Espiritu. Ang Diyos na yan, ang Panginoong Kristo Jesus. Bet may laman, saka may buto, nagkatawan tao. Yun nga. Pag ikaw nagkatawan tao, sigurado may laman ka rin at may buto. Ganun yun. Kaya, nagkatawan tao siya, nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng buto.
Oh, at ayon kay Apostol Pablo, magkagayunman, likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Diyos ba ay Espiritu? Opo. Siya ba yung Espiritu Santo? Opo. Kaya lang nagkatawang tao, kaya nagkalaman, nagkabuto at nakilala na anak. Yeah. So, klaro ha, hindi ho Trinity. Opo. One and the same yan. Wala hong, kahit na nung pagsusuring gawin natin sa Biblia, wala hong Trinitarian doctrine Opo. sa banal na kasulatan. So, kapatid na Yushel, dito ho tayo magkukonclude na ating pagpo-program for today. Opo. So, ang kasunod na bahagi ay panalangin. May hiling na panalangin po si Maris Evangelista. So, work-related po ang kanyang dinadalangin, physical therapy sa physical therapist po, marahil siya, ang kanyang work. Siya po ay tinanggap sa isang ospital sa Lipa, taga San Juan, Batangas po siya. So, ang prayer request po niya ay magkaroon po ng stability ang kanyang work and success, of course, sa kanyang work. Kasama pong idinadalangin natin, yung may mga karamdaman, gaya ng kapatid na Naomi Joram, at iba pa, at yaon ding mga kapatid natin na ang palad ay sila po pansamantalang nilisan ng kanilang mga masa buhay. Opo. Ang mga nangamatay, nakikiramay din po tayo sa kanila. Ang hiling din natin ay ang kaaliwan ng kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagdalaw sa kanila ng Espiritu Santo. Opo. Tayo po ay manalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, Panginoon namin Diyos, Ikaw na kataas-taasan, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Sumasampalataya kami, Ikaw ang gumabay sa amin sa mga pagkakataong ito upang ipaglingkod ang iyong mga kalooban na nais mong ipaunawa sa lahat ng tao, lalo na po sa mga sumubaybay sa amin. Nakikiusap kami sa iyo, gawin mo po itong pagpapala sa kanila sa paraan na ito ay kanilang maunawaan, masampalatayanan at dumating ang panahon, makasama naming sumusunod sa iyong mga banal na kalooban. Amen. Pagpalain mo rin po at kahabagan ng mga kapatid naming dumaraan sa mga sitwasyong nabibigatan sa mga suliraning sa buhay, nagtataglay ng mga karamdamang mabibigat at nahihirapan ang kanilang lupang katawan. Panginoon, tulungan mo po sila. Kung maaari, paginhawahin mo ang kanilang kalooban, ang kanilang mga pag-iisip. Kumasangkapan ka po ng mga manggagamot na makatutulong sa kanila. Kahit ng mga tao na makapagdudulot sa kanilang ng mga kagalakan. Sa ganito, Panginoon, madama nila ang iyong pagmamahal at huwag silang magkulang ng pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Gabayan mo rin po ang aming matandang pangkalahatan na nangunguna sa amin upang itaguyod ang mga gawain ito. Lagi mo po siyang iingatan saan man siya dumadako sa malalayong dako ng sanlibutan ito at sa pangangasiwa sa amin, ipatnubay mo sa kanyang iyong espiritu upang maitaguyod namin ito laging naaayon sa iyong dakilang kalooban. Amen. Sumasampalataya kami, Ikaw ang nagpapala sa amin, lalo na po sa programang ito at sa mga sumusubaybay sa amin. Aming kahilingan na iyong igawad sa pamamagitan ng iyong pangalang Kristo Jesus. Ikaw na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panunod sa araw na ito at pakikinig. Muli po namin kayo inaanyayan sa susunod pong pagtatanghan natin, paglabas na ating episode. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. Kapatid na Eugene. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Gispa.